matrix. Ano yun? Wala akong alam kung ano man yun. At di ko alam kung sino ba yung, ano yun? Ano pangalan nun? Di ko alam kung sinong nililink nyo sa akin. Ako, as an athlete, sobrang busy po ako. At wala akong time sa mga ano pong sinasabi nyo. Kasi ako as an athlete, busy ako sa pagtitraining. Currently, top 5 po ako for first qualifying ng Olympics. And ang dami ko pang kailangan laruin, ang dami ko pang kailangang ayusin technique sa training, ang dami ko pang kailangan iayusin sa sarili ko. So bakit ako maliling sa sino mang itong taong to? And yun nga, sobrang busy, sobrang focus ako sa goal ko for Tokyo 2020. And sana po, wag po kayong ganon na idadawit nyo ang pangalan ng isang tao na sobrang busy at sobrang sinasakripisyong lahat para sa Pilipinas. Ginagawa ang lahat para irepresenta ang Pilipinas sa weightlifting, sa Philippine sports, and suddenly, ilalagay lang yung pangalan sa isang matrix na walang basehan. Pero ako, as an athlete, focus pa rin ako sa kung anong ginagawa ko. Focus pa rin ako sa dreams and goals ko for Olympics. Yan po ang istorya ng nangyari dito kay Heidi Lynn Diaz. Alam niyo po, nag-flashback sa akin itong video na ito dahil po dito kay Kaloy, kay Carlos Yulo. Congratulations, 2 gold medal. Grabe, talagang deserve niya yan. Talagang nasundan natin ang ano nito, journey niya dito sa paglaban niya na ito sa Olympics. Ngayon, naisip ko, ang sarap maging Pilipino. Actually, may post po ako patungkol dyan. Sabi ko, ang sarap maging Pilipino. Palakpakan natin si Carlos Yulo. Pati na rin si Heidi Lynn Diaz. Yan ang mga nagbigay po ng karangalan sa ating bansa. Pero, sigurado ako na mas masarap po ngayon ang pagkakapanalo ni Carlos Yulo dahil po disente. Disente po ang ating presidente. Hindi po katulad noong panahon ni Heidi Lynn Diaz na kung kailan na siya po ay nagpe-prepare, kung kailan siya po ay merong mga inaasikaso para sa kanyang laban, meron pong kumbaga mga alingas-ngas patungkol po sa kanyang kumbaga laban. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po siya po ay dito sa matrix kuno nitong House Duterte plot. Actually, ang naglabas po ng matrix na ito ay yung noon ay kanang kamay ni Digong na si, I'm not sure kung kanang kamay niya that time, etong si Salsal Panelo. Ngayon po, hindi po kasi makatarungan yung ginawa dito kay Heidi Lynn Diaz nitong mga DD sheet noon dahil ginawan po siya ng issue na siya nga daw po ay kasama sa House Duterte plot, tapos kung ano-ano pa po ang mga ibinibintang sa kanya. 'Di ba? Medyo nakakasama ng loob 'yon. Pero buti na lang talaga hindi nagpaapekto diyan si Heidi Lynn at naipanalo pa rin po niya ang kanyang laban. Actually, dito po sa timestamp na pinapakita ko sa inyo, nakalagay dito tagumpay ni Heidi Lynn Diaz, hindi ni Duterte o ng kahit sinong DDS. Nakalagay dito, early 2019, Olympian Heidi Lynn Diaz is forced to beg for sponsorships from the private sector due to the lack of government support for her training for the Tokyo 2020 Olympics. Ngayon po, ito po nga, Malacanang, 2019, na-red tag po siya sa House Drug Matrix as a destabilizer during the 2019 elections.
Duterte officials and DDS trolls fanatics bombard Diaz with threats and insults. Ngayon po, dahil nga po nagkaroon po ng pandemya noon, hindi po natuloy ang Tokyo Olympics noong 2020, napunta po, nausod, na postpone, July 2021 na po ito nangyari, at si Heidelin Diaz po ang kauna-unahang Pilipino na nagkamit ng gold medal. Pero, bago niya nakamit yung gold medal na yun, katakot-takot po na pambabash ang ginagawa sa kanya ng mga DD sheet. Ngayon, ang nangyari, pagkatapos na siya po ay manalo, yung pong mga DDs, officials, trolls, fanatics, na mga nang bully sa kanya, yun din po ang mga nagko-congratulate sa kanya at nagke-credit, o kumbaga parang kine-credit grab ang kanyang pagkapanalo, na dapat lang naman siya lang naman talaga ang dapat na i-congratulate, at kumbaga puro paghihirap niya lang talaga yon, walang parte ang kahit sinong tao dito sa Pilipinas na pwedeng kumbaga walang parte yung ibang tao, puro siya lang, puro hirap niya lang yun. Diba? Maaring baka pati yung kanyang coach pwede rin nating i-congratulate, o kaya i-credit sa kanyang pagkapanalo. Pero etong grupo ni Digong na noong mga panahon na yun ay nakapwesto, sa halip na tulungan si Heidelin Diaz, hindi ito tinulungan. Kaya kumbaga na pilitan si Heidelin Diaz na manghingi ng tulong sa mga private sector. Ngayon, saan napunta yung mga pera? Napakarami nating inutang noong panahon ni Digong, 7 trilyon. Gano'n lang yung kung kulang si Heidelin Diaz ng budget, gano'n lang yung tinulungan ni Digong. Diba? Sana tinulungan na lang nila si Digong kaysa po, magmangkanor sila dyan sa Malacanang, bayaran yung mga sinasabing pinapatawag na mga kalapating mababa ang lipad, binabayaran daw 120,000 kada ulo. Gano yung binigay na lang kay Heidelin Diaz yun, dahil karangalan po ang pinaglalaban nito. Hindi katulad doon, dungis ng pagkatao ang binabayaran. Diba? Dapat sinuportahan ni Digong to. Ito po ang mga tao na nagbibigay sa atin ng karangalan, pero sa halip na suportahan, ni Red Tag pa sa House Duterte plot. Ngayon po, nung pong nangyari ang bagay na yan, ayaw pong mag-apology nitong mga tao po sa Malacanang. Kahit si Digong ayaw mag-apology. Kahit po etong si Salsal Panelo ayaw ding mag-apology. Imagine niyo po kung gaano po kahirap ang pinagdaanan ni Heidelin Diaz bago niya makamit ang gold na ito. Buti na lang talagang matibay ang puso't isipan nito para lumaban sa Olympics na meron siyang bagahe o meron siyang daladala. Ngayon po, pagdating dito, kaya Carlos Yulo, napakasarap po maging Pilipino. Napakasarap po. Palakpakan ulit natin. Grabe. Galing talaga. Tindi talaga. Hangang-hanga talaga ako. Talagang pinapanood ko po yung ng live. Yung laban niya. Yung ikalawang ikalawang gold medal niya nung isang gabi. Nung August 4. Talagang pinapanood ko po ng live at napapahiyaw po ako sa kada post nga kagad ako sa YouTube kasi ang galing talaga ng ginawa nitong si Carlos Yulo. Ngayon, okay na 'di ba? Ang ganda ng pagkakapanalo ni Carlos Yulo. Talagang the best. Wala tayong masabi dito kay Carlos Yulo. Ngayon po, naisip ko lang, eto pong pagkapanalo ni Carlos Yulo, napakasarap. Bukod sa hindi po siya nakaranas ng katulad ng naranasan ni Heidelin Diaz,
heto pa po, kumbaga napakarami po niya talagang pwedeng matanggap. Dahil bukod daw po dito sa mga may kondo, may hotel, merong pera, 10 million pesos. Napakarami po na mga, kumbaga, mga nagbigay po ng reward sa kanyang pagkakapanalo. Napakasarap maging Pilipino dahil po ang atin pong presidente, bukod po sa, kumbaga, merong merong, kumbaga, disente ang kanyang pamumuno. Hindi man lang naranasan ni Carlos Yulo ang kahit ano man lang na pang-aapi na naranasan nitong si Heidi Diaz. Yan ang kagandahan niya. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan. Oh. Actually, ito yung okay, ito yun. Ito yung updated na matatanggap niya. Fully furnished 3-bedroom condominium from Mega World worth 32 million and additional 3 million cash. Tapos 20 million under the Republic Act 10699 dahil nakadalawang gold medal siya. May 6 million from House of Representatives, 3 million from Bounty Group Agroventures, 1 million worth of products from SM Retail, 100,000 worth of furnitures from Apollo, lifetime free buffet sa Vikings, lifetime free food and drinks sa Tipsy Pig at free franchise ng Macchiatos. Actually, meron pang iba. Napakarami. Marami pa pong ibang nagbigay. Ngayon, napakasarap po ng pagkakapanalo niya kasi wala po siyang naranasan na kahit anuman lang na panggigipit, pang-aapi, pang-aalipusta mula po sa mga DDS. Ang sarap maging Pilipino ngayon kasi bukod sa nakagold ang ating ito pala si Carlos Yulo. Nung kasing panahon ni Digong, si Digong pang ang parang nag-champion. Si Digong pang parang nakapag-uwi ng gold nun eh. Masyadong pinuri si Digong sa pagkakapanalo ni Heidi Diaz. Yun pala, itong si Digong, isinama pa sa drug matrix itong si Heidi Diaz at nung nangangailangan ng pondo hindi sinuportahan, hindi nabigyan ng karampatang pondo o suporta, kaya napilitang manghingi sa ibang tao. Di ba dapat talaga gobyerno ang tumutulong sa mga atletang to kasi sila po ang ating mga bagong bayani. Katulad nito, tayo po ay malalagay na sa history. Hindi na po tayo nag-iisa lamang ang award na nakuha o gold medal na nakuha sa Olympics. Tatlo na dahil po dito kay Carlos Yulo. Di ba? Napakaganda po nitong pangyayari na ito eh. Hindi nakaranas si Carlos Yulo ng maitim na pinagdaanan o madilim na pinagdaanan nitong si Heidi Diaz mula sa mga DDS. Ay nako. Kaya sabi ko, mas masarap ang pagkakapanalo ni Carlos Yulo. Meron mang issue sa kanilang pamilya, sa kanyang nanay, pero ayon naman po mismo sa kanyang ama, simpleng tampuhan lang yun. Alam niyo po sa mga pamilya, nagkakaroon talaga ng tampuhan. Pero tingin ko, yan po lahat ay matatapos once na magkita ang mag-ina sa airport at salubungin siya ng kanyang nanay, di ba? Kahit na hindi okay ang ama't ina, di ba? Pero yung kung pagmamahal ng ina sa anak, hindi po matatawaran yan. Pagmamahal ng anak sa ina, hindi po matatawaran yan. Kung ano man po ang kanilang problema dito, labas na tayo. Ang importante, si Carlos Yulo ay nakagold. Diba? Ang importante, si Carlos Yulo ay hindi nakaranas ng kahit anuman lang na pangbabash, hindi nasama sa drug mate, House Duterte plot, matrix. Actually, ko rin noon parang meron ako nabasa, sinasabi sa live ko, si Heidi Diaz daw nalagay din sa totok hangin. Imagine niyo po yan kaya napaka ganda po ng pagkakapanalo ngayon ni Carlos Yulo. Congratulations sa kanya. Walang ibang deserve na pasalamatan, i-congratulate kundi si Carlos Yulo lamang dahil siya lang po talaga naman ang nagsumika para po dito. Sakripisyo niya talaga ang kanyang oras, panahon, ang kanyang pagpupursige. Siya lang po lahat
ang nakagawa niyan at gumawa niyan. Hindi etong si Digong. At syempre, kinongratulate naman siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Pero, hindi credit grabber ang ating Pangulo. Di ba? Siya ang kinilala. Siya ang, kumbaga, kinongratulate. Sabi nga, not once, but twice, di ba? Kumbaga, ang ating Pangulo, disente, alam niya kung sino ang dapat pasalamatan, i-congratulate at kilalanin. Hindi katulad ng panahon ni Digong. Pagkatapos i-bash si Heidelin Diaz, pagkatapos pag-isipan, nakasali dyan po sa House Duterte Plot Matrix, naisali, naku po. Talaga nga nakakalungkot po yan para sa isang Olympian na nagkamit pa ng gold medal tapos isasama mo sa ganyan. Kaya ngayon, matiwasay na uuwi si Carlos Yulo mula sa Paris. Hindi siya makakaranas ng kahit anong pambabash, hindi siya makakaranas ng kahit anong pangalipusta ng mga DDS, bagkus makikisakay pa sa kanyang mga DDS. So, yan ang nangyayari niyan, di ba? Kaya congratulations Carlos Yulo. Congratulations din, siyempre, kay Heidelin Diaz. Hanggang ngayon, di ba, hindi na mawawala sa history yan, hindi na mawawala sa isipan ng mga Pilipino yan. Sila ang mga Philippine Olympiad na nakapag-uwi po ng gold. Kaya, sana, sa mga darating pong panahon, suportahan talaga ng ating gobyerno ang mga Olympiad. Ngayon pa lang, pagkatapos pa lang ng 2024 Paris Olympics, maglaan na ng pondo. Malaking pondo para po sa ating mga atleta. 118 million tayo na mga Pilipino, pero po ang ating delegates sa Paris Olympics parang nasa 26 lang, napakababa po nun, napakakonti nun. Sana po, mas dumami pa ang ating delegate sa susunod po na Olympics. Ayan, sana talaga. Ako nagdadasal talaga na dumami pa, madagdagan pa, para po dumami ang ating mga medalya sa Olympics. Napakarami nating mga kababayan na magagaling sa sports. Sana po ito ang tutukan ng gobyerno, tutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para hindi matulad po kay Heidelin Diaz, ang ating mga atleta na sa halip na tulungan, sinama pa sa House Duterte Plot Matrix. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking live na ito. Ingat po kayong lahat. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Bye-bye po.